Praise God. Salamat, Panginoon Diyos. Yan. Pagkagising sa umaga, nagpasalamat. Oh. Tapos na ako ng garlic water with lemon o kalamansi sa aking daily maintenance. Pagkatapos, sunod na ginawa ko, pinasyal ko ang aking dalawang aso. Nag-walking-walking kami sa kalsada. Perfect score. Bakit perfect score? Nakawiwi na silang dalawa. Nakaupo pa silang dalawa. Di ba perfect score yun, kaibigan? Ano pang ginawa ko? Inanda ko ang kanilang pagkain, yung kanilang dog food, Aussie. Magkaiba. Kaiba tayong isa. Lamb with apple. Yung isa naman, beef with vegetable. Pero Aussie. Magkaiba lang sila, no? Tapos, ito, kumain sila. Nakapahinga silang dalawa ngayon. Dito sila. Isa nandun sa ibaba, nakapahinga. Kaya kahit anong oras, busog na sila. Ganyan ang pag-aalaga ng aso. Huwag niyong gugutumin ng aso, baka kayong kagatin nila. Ano po, tanda niyo yan. Kahit man best friend yan, pagka ginuto mo yan, magalit din yan. Ngayon, anong susunod? Ito na po. Kakain na kami ng almusal. Binigay ng Panginoon Diyos. Ayon sa Mateo 6:9, Ama namin, nasa langit ka. Pagkatapos, pagdating sa 11, ang kasunod, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Kaya ang Diyos, almusal, tanghalian, hapunan. Yan, nilalahan niya yan. Kaya bago niya nilikha ang tao, nilikha niya lahat ng kailangan ng tao. Genesis chapter 1 hanggang 31. Nakasulat po doon, Nang ika-6 na araw, nilikha niyang tao. Kumpleto ng kailangan ng tao. At nilagay ang tao sa Garden of Eden. Sabi ng Diyos, sige, pagyamanin ninyo, kainin ninyo ang nandyan. Maliban doon sa isa, huwag niyo pagikialaman yan. Yung may pagkaunawa at pagkakilala. Bawal. Lahat, pwede. Ito namang ibang reliyon. Bawal, bawal, bawal. Sinabi na nga Diyos, pwede kainin eh. Niloloko nyo pa inyong kapwa eh. Huwag kang kakain ng Oy, kayong mga may tama mag-ingat kayo dyan. Pwede nyo kainin, hindi naman nakakalasok. Kainin nyo. Pero kung alam mo malalasok kayo, di ba't mo kakainin? Hindi po ba? Kaya nga binigyan tayo ng isip ng Diyos. Ting, 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 ting. Yan, gagamitin natin siya. Isip, isip, isip. Yan. Ngayon, mag-almusal na po kami. Ito ang almusal. Ito, tinapay na may itlog, na may ketchup. Yan. Ayan, almusal ito ngayon, ha? Ngayon, ano pa? Ito yung itlog. Pakakala niyo po, sinabi ko lang na may itlog. Ito talagang may itlog. Ayan, Baka mahulog eh. Madulas. Ayan. Itlog. Saka meron tayo. Sabay kape. Kape. Kita nyo, pati baso, senior citizen, Ayan. Senior ni. Okay. Sino bang kasama ko kumakain? Siyempre, Sister Baby. Ayaw niyang magpa-picture. Naiya daw siya. Kasi di daw siya naka-makeup. Okay, makikinig muna tayo ng awitin. Nanonood po kami ng YouTube. Ang title, Salamat Panginoon. Talaga salamat. Yan. Kain muna tayo, kaibigan. Yan. Diba?
Salamat, Panginoon, kilala mo ang lahat ng bagay ay hinihiling sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuloy mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Winter. Kumakain ng itlog. Summer. Buhay ko iyong alam. Ang lahat kong hingin, O Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ito yung isa. Ang lahat ng aking ginagawa. Si Summer. Yung isa Winter. Halika rito. Kailangan bubuhatin mo rin yung isa. Dalawa po sila. Seselos kasi kailangan buhatin mo rin siya. Pag nakita mo binubuhat si Summer, kailangan bubuhatin mo siya. Pero siya kaselos. Yeah. Kilala mo ang lahat ng bagay ay dingin sa'yo. Salamat, Panginoon. Mabait sila. Ito po yung nag-walking kami. Ay, hindi mo na po. Bumaba na kayo. Kain ako eh. Yan. Salamat, Panginoon, kilala mo ang lahat ng bagay ay hinihiling sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Tagalog nito. Kay Kristo lamang. Okay, kay Kristo lang. Pastor Sunny Bagkat. Ayan o. Tagalog nito, in Christ alone. Tuloy sakay. Nahin to. Pangalawa na. lumubukan mga balakid sa iyo'y nakapaligid. Pinuha naman patutunguhan ang buhay dito sa sanlibutan. Lagi mo asam-asam ang maganda kinabukasan. Nauwi sa walang kabuluhan dahil sa taglay mo kasalanan. Pilit mo nagsigawan
pagkarasa, naglalayo sa Diyos ng may lala, upang hindi siya mapag-ibigyan. Ganyan lang ang aming buhay, minsa'y magulo at mayroong lupay. Pahayag niya'y huwag kang palilinlang, sa mga pighati may hangganan. Lagi mo pagkatandaan, biyaya ng Diyos na walang hanggan. Kay Kristo lang Amen. Amen. Amen, amen, amen. pagsisihan mo lang ang iyong mga pagkukulang. Kay Kristo lang ang kapahingahan, lahat ng iyong kapaguran, tunay di mo na maranasan. Kay Kristo lang. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Deuteronomy 31 verses. Magandang balita, Biblia Tagalog version. Pangako ng Diyos yan, hindi kayo pababayaan. Amen. Kay Kristo lang ang kaligtasan, pagsisihan mo lang ang iyong mga pagkukulang. Kay Kristo lang ang kapahingahan, lahat ng iyong kapaguran, tunay di mo na maranasan. Kay Kristo lang. Amen. So, narinig ninyo, ano? Walang kaligtasan kundi kay Kristo lang. In Christ alone. Kapag meron pang ibang tinuturo na tagapagligtas, mga alagad ni Satanas yan. Ingat kayo. Kay Kristo lamang. Lahat ng problema, lahat, siya rin ang tagapamigitan natin sa Diyos, si Kristo lamang. Kapag meron nagtuturo dyan, meron pang ibang tagapamagitan, mga kampo ni Satanas yan. Pag sinabing huwag kang kakain ng ganito, huwag kang kakain ng ganyan, hindi ka papasok sa langit, mga kampo ni Satanas yan. Sinabi ko na kanina, nilikha niya lahat ng bagay para sa pangangailangan ng tao. Pagkatapos sasabihin mo, di kayo pwede kumain ng ganito, ng ganyan-ganyan. Mga alagad ni Satanas yan. Pag alam mong malalasok ka, huwag mo kainin. Ganun lang po yun. Gamitin natin yung bigay ng Panginoon Diyos ng ting, 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 isip, isip, isip. Yan. Makakarinig na naman tayo ng panibagong awitin. Wikang English naman po. In Christ alone. Yan. Ano?
Ano I pa tayo? choose 99.9% germ fill. Other days, moisturized fill. Now I choose both. Use May commercial pa pala kaya kanina. Hindi ko napatay. Okay, yun na. Si Don Moen. In Christ alone. In Christ alone, my hope is found. He is my life, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when the striving cease. My comfort, my all in all, here in the love of Christ I stand. Salamat. Almusal tayo. Tapos, In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in heaven's day, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live. Where in the ground His body lay, light of the world by darkness slain, and bursting forth in glorious day, out from the grave He rose again. And as He stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I is, and He is mine, bought with the precious blood of Christ. amen. The precious blood of Jesus. Save us. Kung walang nabubundugo, walang kaligtasan. Si Jesus walang kasalanan, kaya banal ang kanyang dugo. Built in life, fear in man. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. Yes. No power of hell, no scheme of man can ever part me from His hand, till He returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Amen. In the power of Christ, I stand. Kanino ka pa tatayo kung hindi kay Kristo lamang? He returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Yes. Amen. Sabi nga ng unang uling lyrics, kay Kristo lang ako tatayo. Opo, kaibigan, panahon na ng pagsuko. Kung di nyo pa sinusuko ang buhay nyo, lahat ng nanonood ng video ito, kaibigan, malapit na dumating si Jesus, ang kanyang muling pagbabalik.
upang kunin ang kanyang mananampalataya sa kanya. Kaibigan, hindi pa huli. Ano pang hinihintay mo? Isukom ng buhay mo kay Jesus. Siya lang at wala lang iba. Ayan, nakalagay na nga, oh. In Christ alone. Sa kanya lahat. May problema ka, may bigat ang buhay mo. Sa kanya mo ilagay, kaibigan. Mateo 11:28. Sabi ni Jesus, come to me, come to me, come to me, all of you. Kayong mga nabibigatan ng lubha sa inyong pamumuhay. Ali kayo, ali kayo. Kaya niyang solusyonan. Huwag nyo na solusyonan ang problema nyo. Ayan nyo si Jesus ang magsolusyon dyan. Pero bago ang lahat, isuko mo muna ang buhay mo. Lahat tayo. Ano man ang ating kalagayan sa buhay, walang mayaman, walang mahirap. Pantay-pantay lang tayo sa Diyos. Kaibigan, ano pang ginagawa mo? Tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Wala nang iba. 1:14 sa isang sabi ni Jesus, ako ang dahan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa aking Ama sa langit, kundi sa pamamagitan ko. Ano pang hinihintay mo, kaibigan? This is the time. Panahon na po. Ang sabi ng 2 Korinto 6:1-2, sabi ni Pablo, this is the day that the Lord has made, na ikaw ay kanyang ililigtas. Sabi niya, sasaklulong kita. Today is the day of salvation. Wala nang iba. Today is the day of salvation. Kaibigan, panahon na po. Ano pang iniintay mo? Ano pa? Lahat naman ng nandito sa mundong ito, mawawala yan lahat dito. Hindi mo madadala pagkamatay mo. Pero yung pananampalataya mo, yan lang ang madadala mo. Bakit? Yan lang ang hahanapin ni Jesus. Lucas 18:8. Sa pagbabalik kayang muli ni Jesus dito sa babaw ng mundo, may matatagpuan sa kaya siyang mga taong may pananampalataya sa Kanya. Kaibigan, baka hindi ka pa sumasampalataya. Tanggapin mo si Jesus. Kausapin mo, Panginoon. Sabihin mo, mag-ari ka sa buhay ko. Mag-ari ka, pumasok ka. Guide me, teach me. Ano man ang dalang mo, kaibigan, bigat? Ay, napakadali lang sa Kanya yan. Amen. Sige, ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Makakarinig naman tayo ngayon ng awit. Awit ka. Maghanap tayo ng pamasko. Yan. Panghuling kanta. Pamasko nga natin. Ano? Ano bang gusto nyo pamasko? Ibulong nyo nga? O isigaw nyo? Merry Christmas. Ang Pasko'y sumabit. Amen! Amen. Diyos ay pag-ibig.
Simbang gabi naman. Ha? Tuloy-tuloy. Medley. Masaya talaga. Alam niyo, Pasko masaya. Sabi, magbigayan. Pati simbang gabi, kinu-question nila. Alam nyo, ano lang yan? 2 words. Simba at saka gabi. Yung simba, samba. Sasambahin natin ang Diyos sa katotohanan. 4:24 ng 1. Sabi ni Jesus, hinahanap ng Ama ang mga sumasamba sa Kanya, sambay siya sa katotohanan. At sabi ni Jesus, 1:4:23-24. Sambay siya sa Spirit at Kanyang salita. Oh, halimbawa, nagkataon, ang kaya mong simbahay sa gabi. Halimbawa, naghanap buhay ka. Hindi ba may mga worship sa gabi? Doon ka nagsisimba. Hindi ba gabi yun? Simbang gabi. Pati ba naman yung ganyang, kayong mga antikristo kayo, mga kampo ni Satanas, naghanap lang kayo na sakit ng ulo eh. Meron lang kayong mabati ko sa inyong kapwa. Uy, simbang gabi raw, simbang gabi. Alam nyo, sambahin mo man ang Diyos sa umaga, sambahin mo man ang Diyos sa tanghali, sambahin mo man sa gabi ang Diyos. Walang problema sa Diyos yan. Eh, bakit? Siya naman ang nakakaalam eh. Sa puso't damdamin mo, hindi ikaw na kritiko, na kampo ni Satanas. Kaya nga simba gabi, nagkataon lang. Kasi wala kayong ganyan, kaya kayo naiinggit. Yan ang totoo niyan. Inggitero kayo. Dahil wala kayong ganyan, yan binabatikos ninyo yung meron ng simbang gabi. Mga antikristo kasi kayo eh. Wala na kayong Pasko pero namamasko kayo. Sabi nila, magiging papasko pa. Pagkatapos, sabi ng Birot, alalakas lumamon yan. Wala daw Pasko, lamon, lakas Pagkatapos, bago daw alis, take out. Meron pang take out. Wala kayong Pasko niyan. Pero bakit ganyan ang ugali nyo? Kaya nasisilipan din kayo. Ang Diyos ang nakakasiyasat ng ating puso at isip. Sambahin mo siya sa gabi, sambahin mo siya sa araw, sambahin mo sa gabi.
sa umaga. Walang problema sa Diyos. Ang problema ay kayo. Ang problema ng Diyos kung paano kayo itutuwid. Pero ayaw nyo pang magpatuwid. Kasi uto-uto kayo. Nagpauto kayo sa inyong leader sa simbahan. Yan ang totoo dyan. Nagbasa kayo ng Biblia. Diba? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus. Once again, kaibigan, like. Share na share. Kayong mga nasisiyaran, mag-share din po kayo. Napakaganda din po ba? Nakita nyo? Almusal time, pero merong awitin pamasko, may awitin patungkol sa salvation sa ating buhay. Meron pang paliwanag sa simbang gabi. God bless us all. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, nagsasabi, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Bye-bye. Ang sabi sana sa bagong taon, ang sabi niya, magkapatawaran. Kaibigan, patawarin na natin ang isa't isa. Kung meron mang nagkamali, lahat naman tayo nagkamali. Huwag na kayong magturo. Baka kayo manuno ng punso na sanuno. Lahat po tayo mali. Kaibigan, huwag matigas ang ulo. Gamitin mo. Bye.